Cancer, ito na yung reading mo para sa mga natitirang araw ng April. General energies, financial, career, or love, at saka unexpected. Kung makaka-relate ka, don't forget to subscribe, like, follow, pa-comment, pa-share na rin. So, overall energy mo is the Magician, manifestation. Wow! So, mukhang meron ditong magagandang bagay na minamanifest mo. Magician is Gemini energy, by the way. Magician is also about transformation. Magician is also about creating. So, sa tingin ko, meron kang mga bagay na babaguhin. Pwede rin may mga magagandang pagbabagong darating sa'yo overall in general. Nakakakita rin ako dito ng mga bagay na maaaring magawa mo. No? Kasi ito yung creation si Magician eh. May mga bago kang gagawin siguro or meron kang mga transformation na gagawin. Hindi ko alam kung sa personal mo yan, sa katawan mo yan, sa career mo. At saka napaka-kumpleto nito. All the tools you need ay nandito. So, ibig sabihin ng kailangan mo na lang ay gawin. Kung ano yung kailangan mo gawin. Kasi lahat ng pangangailangan mo ipoprovide, ibibigay sa'yo. Kumbaga, readily available na lang. Kailangan mo na lang is to take action and mag-create ng magic. Ngayon, when it comes to career finances mo, balance lang, budget, bala-balanse, tiis-tiis muna, patience muna, no? So, yung iba, nakikita ko, pwedeng ito ay partnership, business partnership. Pwedeng new contract, or meron kang, kung meron kang business kausap, transactions. Nakikita ko dito is blending eh. Parang may pagjo-join ng, ng resources eh. O hindi ko alam kung meron ka bang makakatuwang tungkol sa gastusin, or may makaka-partner ka dito, pwedeng ka-collab mo, business partner, ka-transact mo kung sino man ito. Pwede rin itong no contract. So, meron ditong healing or recovery with the temperance. Kaya kung ano man yung mga losses na meron, sa tingin ko marirecover pa yan. Love life mo, new beginning. Whether new person or same person. So, nakikita ko merong new chapter sa romance, sa love life mo. With the full card, nandoon yung will na magtitake ng chance uli, patatawarin uli, or pagbibigyan uli, or magsisimula kayo uli, or completely starting a new chapter sa romance mo. Andyan yung mga new adventures, new possibilities, na meron kang mga mamimit, no? Andyan yung you will take a chance pagdating sa love. Ayan. Sa area ng unexpected, pwedeng may mga distractions dito. Ito yung mga pampagulo sa isip mo. Pero, maganda rin tong 7 of Cups kasi nakikita ko na merong more than one opportunity na darating sa'yo. Kailangan mo lang maging wise sa pagpili. Yun, by the way. Pwedeng magkaroon ka kasi ng confusion kung alin dito yung pipiliin mo. Okay? Scorpio. Reading mo for the rest of the remaining days of April, or kung kailan man dumating sa ito. Overall energies, financial, career, love life, at saka unexpected. Kung makaka-relate ka, magugustuhan mo tong reading na to. Don't forget to like, follow, subscribe, pa-comment, pa-share na rin. Or pa-like. Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Merong Empress, Taurus, Virgo. Taurus, Libra energy. Star is,
Aquarius. Sa bottom, Ace of Pentacles, Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. So, dito muna tayo sa hindi mo ina-expect, Scorpio, ano? So, nakikita ko dito, hindi mo ina-expect na pwedeng may perang darating or good news regarding sa trabaho, opportunity, career. Basta this is, hindi mo ina-expect na opportunity or pera. Okay? Or hindi mo ina-expect na mensahe. Kung ano mang important message yan or good news yan. Okay? Pero, most likely pera. Something related sa pera. So, overall energies mo, may mga bagay na nakaka-disappoint dito, Scorpio. Ayan, 3 of Swords. This is disappointment eh. Andun yung ma-hurt yung feelings mo. Basta kung ano man itong gagawin sa'yo, situation na to, pangyayari na yan, maaari kang ma-disappoint, masaktan, malungkot, or even ma-betray, kasi pwede itong betrayal or anything painful talaga na maaaring mangyari. Makaka-feel ka ng pain, sadness, loss, betrayal, yung tipong mabobroken heart ka. Pwedeng tampuan, pag-aaway, pagdi-disconnect, no? O, kasi pwede rin itong breakup eh. Pero kung ano't ano man yan, pwede ngang hindi mo ina-expect na magagawa sa'yo, napakasakit ng effect sa'yo. Wow! Prosperity, abundance with the Empress card sa pagdating sa career mo, business, or finances mo, Scorpio. So, nakikita ko rito kung naging masipag ka naman, ang dami mong pinagtrabahuan dyan, naging patient ka. Nakikita ko na magiging maganda yung results, marami kang aanihing bunga. Siyempre kung ano yung tinanim mo, yung aanihin mo. Kung isa lang, edi isa lang. Pero ito yung siksik-liglig umaapaw kung titignan mo. Oh. Tapos meron pang something na namumuo rito. So, ibig sabihin, malapit mo nang i-harvest yung good harvest na yan. At kung ano mang result yan, malapit na, paparating na. Sa love life mo naman, you have Star card. Kung nanliligaw ka, Scorpio, pwedeng may pag-asa ka dito sa nililigawan mo. Ngayon, kung karelasyon mo na siya, sa tingin ko mukhang may bright future naman para sa inyong dalawa. Kung meron mang difficult situation, wag mawala ng pag-asa. Think positive, no? Kasi ibig sabihin may nababanaag na pag-asa with the Star card. Or, it could be na merong something na wini-wish mo, goal mo, gusto mong matupad, mangyari sa inyong dalawa regarding sa love life mo. Pwedeng matupad. Pisces, reading mo para sa mga natitirang araw ng April or kung kailan man makarating sa iyo itong reading ko. Timeless lahat ng reading ko rito. Take only what resonates. Overall energies, financial career, love life, tsaka yung unexpected yung titignan natin. At kung magugustuhan mo itong reading ko, matutuwa ka. Don't forget to follow, like, subscribe, pa-comment, pa-share na rin. Aries, Leo, Sagittarius energy. Meron ding Pisces. Gemini, Libra, Aqua. Sa bottom you have Taurus, Virgo, Capricorn energy. 3 of Pentacles. Wow! Glow up! Nag-i-stand out ka, Pisces. Sa kung ano man itong kinaroroonan mo, gagawin mo ngayong April. Ayan, oh. Wow! Head turner ka, kumikinang ka, ang bongga mo, full of confidence, very, very popular, very attractive ka. Pwede kang maka-attract ng mga admirers, alam mo yon. Ayan o. Ang ganda-ganda mo lang, nag-glow up ka. So sa tingin ko, ano man yung mga gagawin mo, Pisces, may enjoy mo yan. Nasa sayo yung spotlight eh. Nagkakaroon ka ng glow up. Nakaka-attract ka ng, first sabihin na natin, maraming clients, no? Maraming sales, maraming admirers, customers, maraming papuri, alam mo yan. Literal na nag-glow up ka inside and out sa career mo, tsaka sa'yo, sa
sarili mo. May mga bagay na marireveal dito, Pisces. Pisces energy o moon card, ikaw din ito. Sa tingin ko, ano man itong mga bagay na walang clarity regarding pera, tsaka sa trabaho, sa career mo, yun yung mabibigyan ng kasagutan, clarity. So, isa yun. May mga bagay dito na marireveal, Pisces, for sure with the moon card. Kaya, yung mga doubts mo na yan, yung mga tanong mo na yan, masasagot yun sa mga susunod na araw. Itong month na ito. May mga path na mai-illuminate dito. For sure, Pisces. Kaya stay put ka lang. Hintayin mo itong revelation na to, ano man itong mga bagay na mako-confirm, mabibigyan ng clarity or sagot regarding pera or ano, din sa trabaho. Kaya kung nagkakaroon ka ng mga fears, hesitation, doubts, ito yung mga mabibigyan ng sagot sa'yo sa mga following days. Sa love life mo naman, you have the Six of Swords. Ang nafe-feel ko rito, Pisces, is paglayo na eh. Pagtalikod, paglayo or pag-alis dito sa connection na to. By the way, sa bottom, hindi mo ina-expect na pwedeng may third party or pwedeng may ibang factors na nakaka-apekto, nangingialam dito sa relationship niyo. In general naman, Three of Pentacles, pwedeng ito yung mga bagong makikilala mo or bagong project, bagong makakatrabaho. May mga bago kang makakasama dito for sure. At mabibigyan ka nga ng dito, mabibigyan ka ng attention, merit, or reward sa job well done na gagawin mo. Pero yun nga yung sa love life, pwedeng may third party. Kaya nakikita ko rito is may paglayo, may pag-alis. Actually, patakas to. Parang nag-i-sneak out, pwedeng tatakasan eh, nang hindi alam. Yun, ang mga na-pick up ko.